morning po. Okay na po ba? Tayo po tayo, tayo. Tayo siya. Tayo. Tayo din siya. Taas natin yung kamay natin, wave natin. Wave. Wow, ang lakas kong nandun sa likod to. Sige yan. Kamaya mo yung katabi mo, sabi mo, good morning. Pinagpala ka ng Panginoon. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning. Sa umaga po ito, tayo po iaawit. Sasamba sa Panginoon. Magpapasalamat sa kanyang dakilang biyaya na ibinigay niya sa buhay po ng bawat isa. Ihanda po natin ang ating puso. Ihanda po natin ang ating mga sarili sapagkat tayo po'y aawit at sasamba sa Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Amen? Nakikinig po ba tayo? Tayo po'y sasamba sa Diyos na nagbigay sa atin ng maraming ulan. Hallelujah! Kaya po, napakabuti ng Diyos, napakabait ng Diyos sa atin dahil iniisipin niya po tayo. Dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay po natin, naniniwala po tayo ang Diyos po ay mapagmahal at mabuti. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umaga po ito, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang tapat sa iyong mga anak. Sa umaga po ito, naniniwala po kami, walang ibang maitaas, walang ibang madakila, Panginoon, kung hindi ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Ito po'y aming pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen! Makakapalakpak po sa ating Panginoon. Sabi ko sa kanyang mga salita, sa Isaiah 45:23, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Dahil po sa mga pangako ng Diyos, kaya po tayo nakatayo sa umaga po ito. Meron po tayong kalakasan, meron po tayong pag-asa dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Malakas na palakpak po ulit. Para sa ating Panginoon, magiging po natin ang pangako ng Lord sa buhay natin. Susunod sa mga araw ko, sa salita mo
Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin sa kabila ng aming mga pagsubok. Ikaw po'y tapat, ikaw po'y mapagmahal na Diyos. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, para masagawa namin ang iyong kalooban, Panginoon. Sa umaga po ito, Panginoon, naniniwala po kami nagtitiwala. Hindi po kami lalabas sa lugar ito na wala kami narinisip na revelation na galing sa iyo, Panginoon. Bless po ang aming tatay pastor, gawin niyo po siyang mouthpiece, Panginoon, para sa iyong magsalita sa umaga po ito. Lord, maraming salamat sa kabila ng sakuna, sa kabila ng mga pagbaha, Panginoon, sa kabila ng pagulan, Panginoon, patuloy ang katapatan niyo po sa amin sa umaga po ito. Lord, salamat po dahil alam po namin, nalalaman namin ang iyong mga pangako ay tunay po sa buhay po namin, Panginoon. Sabi po niya sa Deuteronomio, Kapitulo 14, talatang 23. Ang sabi niya po dito, ang ika-10 bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyong kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, upang siya'y inyong maparangalan. The purpose po ng ating pong pagtatithes at ating pong offering ay turuan po ang bawat isa sa atin na to put God first in our lives. Kumbaga siya po yung pinaka-priority po ng ating pong buhay. Sabi po dito, God wants to know that you consider Him as top priority and that you have love and honor Him above all else. Kaya po tayo na the tithes and offering. Sabi po dito, when you tithe, it shows your faithfulness and loyalty sa ating pong Panginoon. And in return, He blesses you for your faith in Him. Dahil po sa ating pong pagtitiwala at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon, ang ating pong, sa pamagitan po na ating pagbibigay sa Kanya, ay patuloy po niya tayo na binibigyan kung ano po yung blessing na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa atin. Sabi po dito, when you tithe, you are giving Him back what belongs to Him. Amen? Binibigay po natin kung ano po yung nararapat sa Panginoon. And He is generous enough because you are able to give the 90%. Di ba po napaka-generous ng Panginoon? Ang hinihingi niya lang po sa atin is yung 10%. Pero yung 90% ipinagkatiwala niya lang po sa atin. Di ba po? Gano'n po ka-generous ang Panginoon sa atin? Sabi po dito, always remember that it is the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Bakit nga ba po, di ba? Nararapat lang naman talaga na ibigay natin narapat sa Panginoon kasi siya naman ang nagbigay sa atin kung ano yung kabuhayan na meron tayo, kung ano yung kalakasan na meron tayo, kung ano yung resources na meron tayo. Di ba po? Pero ano lang pong hinihingi ng Panginoon? 10%. Di ba po? Ng ating pong pinagkakakitaan. Remember, you can't afford not to give God what is already His.
and He isn't concerned. Sa totoo lang po, ang ating Panginoon, napakayaman niya na Panginoon. Kung tutusin, hindi na po kailangan yung ating mga ibinibigay. Pero ano po ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Ang tinuturo po sa atin ng Panginoon dito is yung puso natin na kaya pong ibigay kung ano po yung nararapat sa Panginoon. Yung puso natin na kung saan, ito yung ibibigay natin sa Panginoon at kung ano pong nakakalugod po ba ito sa ating pong Panginoon. Di ba po? It's the heart behind the giving that is most important to Him. Kung ano po yung nasa puso natin. Paano po ba natin ini-spend yung ating pong kayamanan or yung ating money? Yung ating pong oras? Di ba po? Paano po natin binavalue yun? Kung paano po natin binavalue yung ating pong oras, yung ating pong kayamanan, ganun din po natin i-value yung ating pong pagbibigay para sa ating Panginoon. Dahil inuulit ko po, ang lahat po ng meron tayo ay galing po sa Kanya. Kaya marapat lamang po na ibigay natin kung ano yung nararapat sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po'y madalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong pinatalaw sa amin. Salamat po sa patuloy na pagtuturo sa aming Panginoon kung paano po ibigay ang aming pong tithes and offering, Panginoon. At sa patuloy na pag-remind sa amin, Lord God, na ang aming puso, Lord God, ang iyong tinitingnan sa aming pong pagbibigay. Maluwalhati ka at madakila sa aming pong mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Praise God. A blessed day, church. Bago po ako mag-start, gusto ko lang po muna mag-thank you sa JC How for giving me a chance para makapag-share po ng aking testimony. So this is the day that the Lord has made. Amen po. Salamat. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Cristel Tuida. Pero dahil ako po ay 10 years married na, nugid na po ako ngayon. 4 po kaming magkakapatid at pangatlo po ako. Ako po ay dating Catholic, kaya bata pa lang masasabi kong alam kong meron ng Diyos. Mahilig ko na din po talagang kausapin ng Panginoon. Pero masasabi kong wala pang deep relationship sa Kanya. First time ko pong maka-attend sa Christian Church, elementary pa po ata ako, no? Sinama po ako ng pinsan ko na si Ate Ging sa CCF Alabang. Pagpasok ko pa lang, iba na yung agad yung pakiramdam ko. Parang nagagalang ang puso ko na hindi ko po ma-explain. Kaya sabi ko, babalik ako ulit doon. Kaso lang po, dahil strict ang tatay namin, hindi na po ulit ako nakasama sa pinsan ko. Ayaw po kasi ng tatay namin na umaalis kami ng bahay. Ang tatay ko po ay former policeman. Kaya siya po ang disciplinarian sa kanila ni Mama. Sobrang strict po talaga ni Papa at grabe magdisiplina. Naalala ko, naging suki din po kami ng matinding palo ng sinturon at kurot. Kaya naman lumaki po kaming disiplinado, magalang sa nakakatanda, marunong makisama, at sa tingin ko po, isa din po yan sa naging dahilan kung bakit naging strong ang personality ko. Habang lumalaki po kami magkakapatid, naging ilag po kami sa tatay ko. May takot at hindi ganun ka-close sa kanya. Pero nung nagkaroon na po kami ng sarili-sariling pamilya, naging okay din naman po, compare nung araw. Ang nanay ko naman po ay isang negosyante. Meron po kaming butika nung araw, kaya naman busy po talaga siya. Kaya ang nag-alaga po sa amin ay ang lola ko. Ang buhay po namin nung araw ay puro ups and downs na din po. Masasabi ko pong we have parents, pero nakulangan po siguro ako sa oras nila para sa amin. Sabi nga, walang tamang formula sa pagiging magulang. Pero dahil nanay na din po ako, I know now that parenting is very hard. Lalo na kung hindi ka po manghingi ng gabay sa Panginoon. May times po na may gusto kong itanong kila Mama, lalo na sa mga bagay na hindi ko pa alam, at need ko ng advice na dapat sa parents ko manggagaling. Kaso dahil nakikita mo, hindi po talaga sila maaasahan pagdating sa mga ganyang bagay. Sumubok naman po akong mag-open, pero talagang hindi po talaga. Kaya po lumaki po kami hindi naging open sa magulang namin. At natuto na lang sa buhay through experiences. Nung time po na madalas ko nang nakikitang mag-away ang parents ko, at uuwi ang tatay ko ng lasing at magwawala. Sa sobrang gulo nga po ng magulang namin ng araw,
pa nga ata na mabuti pang maghiwalay na lang sila. Dumating po sa point na mas gusto ko pang magstay at matulog na lang sa butika namin. Dahil pag uuwi kami sa bahay, feeling ko I'm not safe. Para akong nasa cage at no peace po talaga. Growing up in a toxic family is not easy. Kaya lumaki din po ako may trauma. For me, hindi ko po talaga na-enjoy yung pagkabata ko. Kaya naman nung ako po ay nag-high school, diyan na po ako nag-start magrebelde. At the young age, namulat na po ako sa mga nakamundong gawain. Naging palamura, nagyosi, naglalasing, at ang feeling ko that time, ang saya-saya gawin ng mga ganyang bagay. Naging comforter ko po ang mundo, hindi ang Panginoon. At the age of 14, nagkaroon ako ng boyfriend. But praise God, dahil siya na din po palang binigay ng Panginoon para maging asawa ko. I know, alam ni Lord that time na I need help. At alam kong binigay ni Lord si Renz para maging protector and comforter ko. When I'm with Renz, I feel safe. Kaya po siguro kahit mali pa ang makipagrelasyon, kahit bata pa, ay pinasok ko pa din. I also don't like dramas po, pero kasama na po talaga sa buhay yan. Pinipilit maging positive lang, pero pag inabot na naman ng stress, iniiyak ko po talaga kay Renz at sa mga kaibigan ko. O kaya naman pag nasa school po ako, basta nag-e-enjoy ako kahit mali, gagawin ko. At alam po ito ng mga nakakakilala sa akin. Nakikita nilang I'm okay at masayahin, pero deep inside, I'm not okay. Siguro totoo din po na pag wala kang nakukuhang atensyon sa parents mo, at malungkot ka sa loob ng bahay mo, sa labas mo hahanapin yung happiness. Hindi naman po lahat ganyan mag-isip, pero sad to say, isa po talaga ako sa mga kabataan ng araw na nadadala ng emotions. Naging makitid mag-isip at ungrateful sa buhay. Nag-start na din na napabayaan ko ng pag-aaral ko, bumagsak ang grades, at napabarkada na din po ako. Pag nasa school ako, hindi po talaga ako makapag-focus sa pag-aaral. Dahil ang baon ko palagi sa utak ko noon ay katoxican sa bahay namin. Kaya dinadaan ko na lang sa kalokohan. Hindi ko alam, unti-unti ko na palang sinisira ang kinabukasan ko. Hindi ko pala talaga pinag-iisipan ang mga actions ko ng araw. In short, I'm a selfish at wala po akong pakialam sa paligid ko. Ang palagi ko lang din pong nasa isip niyan, gusto ko ng freedom at makawala sa bahay namin na puro problema. Ngayon, masasabi ko kung walang talagang kwentang katwiran. I was blinded by the truth sa kung anong makakabuti sa akin. Dahil mahina pa at walang alam sa katuruan ng Panginoon, kaya naman mabilis akong bumigay sa distractions and temptations. Ang tagal kong naisip na sarili ko na lang din po pala ang niloloko ko. Pag ako naman po ay nasa bahay, kaming magkakapatid at ang pinsan namin na si Pusoy, kami po ang nagdadamayan. Minsan pa nga po mga tindera at kasambahay namin, close din po kasi kami sa kanila. Hanggang ngayon kami magkakapatid pa din po ang nagkakaintindihan sa mga struggles namin sa buhay. Fast forward po, nung ako po ay nag-college na, ako po ay napatrouble way back 2017. 17 years old ako that time, sad to say ako po ay na-expelled sa school. Hindi ko na po natapos yung first sem niyan. And then ako naman po ay in-enroll ulit ng magulang ko sa ibang school. At dahil lesson learned na din po sa nangyari sa akin sa dati kong school, bumawi na po ako at nag-focus na sa pag-aaral. Tulad ng iba, pangarap ko din po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Patapos na po sana ng second sem noon, so coming second year college na po ako. Bigla na lang po ako sinundo nila mama. Gawa ng meron na daw po pala akong subpoena. Yes po, naging wanted ako, ang lola niya. At merong nag-file ng case sa akin ng child abuse. Diyan na po nag-start ang kalbaryo sa buhay ko. It's true po na sa isang pagkakamali, pwede pong masira ang buhay mo. Ika nga, what you sow is what you reap. Ang naging mali ko po ay pumatol ako. Akala ko tapos na, pero hindi po pala tumigil yung makaaway ko, kahit ako ay na-expelled na sa school. Ang gusto po nila ay makulong pa ako. Yung nangyari po yun, minor po ako. Kaya kahit kami nagtaka bakit child abuse ang kinaso sa akin. Sobrang hiyang-hiya po talaga ako sa kaso na yan at na-trauma din po. That time po, aayusin naman sana ni mama yung kaso ko. Kaso gawa ng financial problem, kaya hindi na po natuloy.
Alam kong marami na din iniisip si mama at meron pa siyang mas ibang priority. Kaya hindi na din nabigyan ng pansin. Hanggang sa hindi po talaga naayos at naging dahilan na po para mag-stop ako sa pag-aaral. Dumating sa point na pinapatago na lang po kanila mama. Dumating po sa point na pinapatago na lang po ako nila mama no. Kaya ang dami na namang questions and negative thoughts sa utak ko. Sabi ko, kriminal ba ako? Nakapatay ba ako? Ang sama-sama ko bang tao? Wala pong nagpapaliwanag sa akin. Nakita ko na wala na po talagang pag-asang maayos. Siguro mahigit 1 year din po ako nagpatago-tago. Dahilan na ako ay na-depress na. At meron na naman pong mga negative thoughts. Andiyan yung sisihin ko yung magulang ko, bakit hindi man lang akong tinulungan? Naayos yung kaso ko. Bakit hindi ako ang priority? Wala nang kwentang buhay ko. Paano pa ako makakapag-birth in the future? Habang buhay na lang ba akong magtatago? Diyan na po pumasok sa isip ko na tapusin na lang ang buhay ko. Pero nanaig pa din po ang takot ko sa Diyos. Doon ko na po naisipang maglayas na lang para makaiwas na din sa masamang balak para sa sarili ko. At baka sakaling mapansin na din ako nila mama para ayusin ang kaso ko. Pero hindi pa din po talaga naayos yung problema. Yan na po yung time na nag-start na po kami magsama ni Renz. Ginamit po talaga ni Renz. Praise God at alam ko pong si Renz po talaga ang ginamit ni Lord para maligtas ako sa masamang balak ko sa sarili ko. Thank you sa pagsalo sa aking beer. Hanggang sa pinanindigan mo ko. Dahil wala po sa plano at baka bata pa din kami, ako po ay 19 at si Renz po ay 20. Nag-start po talaga kami sa kasalanan dahil kami po ay nag-live-in pa ng 4 na taon bago kinasal. May mga consequences po talaga. Ang daming times na umiiyak ako kay Lord. Dahil naging magulo din po ang pagsasama namin at naging hindi po naging madali. But all glory to God again na survive po namin. At natutunang mag-grow together with the help of the Lord. Gusto ko din po magpasalamat sa in-laws ko kasi tinanggap nila ako kahit di pa po ako marunong magsaing that time. Forever grateful and blessed for both of you, Mama Lai and Papa Hill. Till now, nakasupport pa din sa amin ni Renz. Diyan na din po ako nag-start na makapag-church sa Christian. Dahil Christian din po ang in-laws ko. Nasa Las Piñas pa po kami niyan. Wala pa man tunay na relasyon sa Panginoon. Ang tunay... But in my heart, madalas ko na po talaga kausapin si Lord. Kaya po siguro, never din ako pinabayaan ng Panginoon. Sabi po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Marami din pong ginawang miracle si Lord sa buhay namin mag-asawa. Isa po sa ginawa ni Lord sa buhay namin is yung binigyan pa po kami ni Lord ng isang chance para makasama pa po namin ang aming anak namin na si Aiki. Nagkaroon po kasi siya ng serious condition dahilan na maranasan niya agad ang major operation. At the age of 9 years old, at sinabi pa sa amin ng doktor na mag-ready po anytime. Dahil pwedeng hindi maging successful ang operation. Kahit mahirap, sinurrender ko na po si Aiki sa Panginoon that time. Dahil bukas na din naman ang isip ko na temporary lang naman tayong lahat dito sa mundo. At hiram lang ang buhay natin. Kaya kung bawiin naman ni Lord si Aiki, tatanggapin namin. Still, pinag-pray pa din namin na ma-survive ni Aiki yung operation. And after ko po mag-pray habang inooperahan po si Aiki, binigyan po ako ng peace ni Lord na as in walang pag-aalala. And praise Jesus again for Aiki's second life po. He is now 14 years old.
Alam kong may purpose po why I is still here. Yun ay makapag-serve din sa Lord. I am blessed na kasama ko na po siya ngayon mag-serve at isa na po siya sa guitarist ng Yaga Worship Team. Yan po talaga ang purpose natin lahat, to serve God. 1 Pedro 2 verse 16. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama. Ang inyong kalayaan, sa halip mamuhay kayong bilang mga alipin ng Diyos. Second miracle po na ginawa ni Lord sa buhay naming mag-asawa, hindi man po kami nakatapos ng pag-aaral, binigyan pa kami ng sarili naming bahay dito sa Cavite. Pinag-pray din po talaga naming mag-asawa, and God answered our prayer again. Truly, God is our Jehovah Jireh, our great provider. At malapit pa po sa bahay ng ate ko, sabi ko nga po, close po kami magkakapatid. Kaya sobrang saya po ng puso ko na malapit kami sa ate ko. Alam niyo po, totoo, na basta makakabuti sa pamilya, ibibigay po talaga ni Lord yan. Lagi lang din po talaga akong naniniwala sa mga promises ni Lord. Alam ko sa puso ko na I have faith na siya po talaga ang source ng lahat ng needs po natin. Sabi nga po sa Mark 11 verse 24, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. Amen. Yes, dineclare ko na po agad na bibigyan kami ni Lord ng sarili naming bahay, with faith and no doubt. Alam ko din po kung gaano ka-hard work ang asawa ko. Kahit mag-isa lang siyang naghahanap buhay, he deserve na mayroon siyang matatawag na sarili naming bahay. Sabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yung andito na po kami sa Cavite, wala po kaming church na nahahanap. Dahil katatapos lang din po ng pandemic. Then, in-invite po kami ng ate ko sa inaatinan niyang church. Doon na po namin nalaman ng J.H. Imus. At sabi nga ng ate ko na small church at nasa bahay pa lang. Nung first time ko po maka-attend, nag-enjoy po talaga ako agad. Kasi grabe din po ang pag-welcome sa amin ng Manalo and Redobla family. At kahit first meet up pa lang po, na-feel na po namin agad na pamilya na po ang turing nila sa amin. Bukod sa free lunch at masarap na luto ni Tita Ellen, namiss ko na tita, na-feel ko naman ang tatay figure kay Tatay Pastor, na sweet and may care sa mga anak. Hindi lang po sa mga anak niya, pati na din po sa member ng church. Amen. Manalo and Redobla family are genuine people. Same vibes, kaya po siguro nakasundo ko din sila agad. Thank you Lord sa buhay ni Tatay Pastor at ng pamilya niya. Dahil po sa kanila, mas lalo pa po kitang nakikilala. At gusto ko lang din pong i-share na noong November 22, 2022, ay totoong tinanggap na po namin mag-asawa si Jesus sa aming puso. Amen. At buhay. Ayan po ang aming spiritual birthday. Hindi ko na po kasi natatandaan yung unang tumanggap kami, kaya nag-decide din po kami ni Res na magpabaptize ulit. At masasabi kong ilang taon din pala kaming panay church lang, pero walang pagbabago. Sabi po sa mga taga-Roman 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. May mga nagtatanong nga po kung bakit daw ako lumipat sa ibang religion. Sure po akong si Lord din po talagang nagdala sa akin dito. Dahil alam ko pong malaking tulong ang Christianity para mas mag-grow ako spiritually, mas mapalapit at mas makilala ko pa po si Jesus. At totoo po ang sinabi ni Pastor Peter Tanchi, na there's no salvation without transformation. Amen. Hindi po talaga natin kayang baguhin ang sarili natin na walang tulong ni Jesus. Amen. Siya lang po talaga ang susi para magbago tayo, wala nang iba. We need to walk by faith po, not by sight. Yung ate ko naman po dahil kasali na sa music team, in-invite nga din niya ako na sumali, pero tinanggihan ko ulit. Ilang beses na din po talaga ako ini-invite na kumanta sa church, at gawa ng walang tiwala sa sarili, ayoko din maging center of attraction, and may fear din po talaga. Wrong mindset po pala. Alam ko matagal na akong tinatawag ni Lord para kantahan siya. God sees our heart. Alam niya na gusto ko din talaga siya kantahan. Kaya hindi din talaga ako tinigilan ni Lord at isang araw na pa-oo na lang ako. And yes, it's an honor. It's an honor po na mabigyan ng chance na makapag-serve sa ating Panginoon. Ang sarap po pala sa pakiramdam na nakakantahan ko na siya ngayon.
Ang dami na din po palang nagbago sa buhay ko nang dahil po sa tulong ng Panginoon, decades na din po na hindi ako nagyoyosi at hindi na din po yung mayakap sa bawal at langgana gawa ng sobrang lasing. Yung dating sinisisi ko sa ibang tao yung mga wrong actions ko, pinaintindi sa akin ni Lord na mali po yun. Ang tinuro niya sa akin is always be careful and wise sa bawat actions na gagawin ko dahil meron kang aanihin dyan, good or bad. Yung dating puro problema lang ang nakikita ko at sa mundong ito ako tumatakbo para maging comforter ko. No peace and no contentment. Ngayon meron ng peace. Kahit may problema pa, kayang-kayang dalhin. Dahil now I know God is bigger than my problems. At never po talaga tayong iniwan ng Panginoon. Kaya sa Kanya na ako tumatakbo ngayon, hindi na sa mundong ito. Yung dating iniisip ko kung paano ang future ko and career ko, now clear na ang purpose ko na binigay sa akin ni Lord. Is to become a wife, a mom, and one of His servant. Hindi po perfect, but the Lord has blessed me and entrusted me to take care of my family and to guide my 3 precious kids para makilala din si Lord. At maging isa sa kanyang mga taga-silbi na walang kahit anong work ang makakapantay. Amen. At totoo pong pag na kay Kristo ka na, you will experience the word contentment. Amen. At maging grateful kung anong meron ka. Binigyan pa ako ng hardworking, loving, and caring husband na bukod po kay Lord is my safe place and my home dito sa mundo. Thank you, Father God, for the gift of family. Grabe lang po talaga si Lord. Totoo po talaga lahat ng promises niya ay tutuparin niya. Sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo. At hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Aayusin niya po talagang magulong buhay at bibigyan ng pag-asa. I-restore niya po talaga lahat basta sumunod lang po tayo sa kalooban niya. For me, isa po sa pinakamahirap na tinuturo sa atin ni Lord is maging mapagpasensya sa lahat ng bagay. Lalo na kung meron kang inaantay na sana sagutin ni Lord yung isa sa mga prayers mo. Tapos hindi ka pa sure kung yung pinagpipray mo ba is will din ba ni Lord. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na 110% God is truly faithful. Amen. And His plan is much better than our plan. Amen. Hindi ko na din po talaga inaasahan na maayos pa sa sobrang tagal ko din pong pinagdasal talaga. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na after 17 years of waiting, from October 2007, tinapos na po ni Lord noong August 2024. At napatunayan na hindi po ako guilty from child abuse. Ako po ay clear na sa kinaso sa akin. Amazing God. All glory to Him. After decades, nabunutan na po ako ng tinik sa dibdib. I'm now free from my past mistakes. Hallelujah! I am redeemed and God restored me. 2 Corinthians 5:17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Alam ko marami din po dyan ang dumadaan sa matinding pagsubok. Different stories, but God always remind us na we need to trust Him 100%. Dahil never po talagang nang iwan ng Panginoon. Tayo lang po ang manindigas ang ulo at lumalayo sa Kanya. Through our sins. Let's accept the fact without God, we are weak, we are nothing. Kung tingin niyo po na may kulang sa inyo at sobrang gulo ng buhay niyo, hanapin niyo po si Jesus. Dahil sure akong siya po ang kulang. Sabi po sa Jeremiah 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ng buong ako'y matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Read the Bible po. Ituturo at igagay po talaga tayo ni Jesus kung ano ba ang dapat natin gawin sa araw-araw. Depende na lang po sa atin kung susundin natin o hindi. Gamitin ko na din po itong opportunity na ito para magpasalamat din po sa parents ko. Thank you, Mama and Papa, sa sacrifices mo nung araw. Alam kong hindi din po naging madali. And sorry din po sa mga disappointments na nagawa ko nung araw. I declare soon, you will see the goodness and the truth about God. Thank you, Lord, for your grace,
for the cleansing and forgiveness. I am no longer lost, but now I am found. Amen. And safe in your loving presence. Alam ko marami ka bang surprises na gagawin sa buhay ko. At alam ko din kung hanggat nabubuhay ako, hindi din mauubos ang mga trials. At marami ka pa pong ituturo sa akin. Pero alam ko pong mapagtatagumpayan ko lahat yan. Dahil hanggang sa huli, hindi mo ako iiwan. As long as I live, I will praise and worship and serve you, my Lord Jesus Christ. God bless everyone. I won't be afraid, I know my God. He holds the wide world inside His hands. I won't shy away from the unknown, 'cause I know that it's all inside His plans. I won't be afraid of any shadow, 'cause I know that His light will lead me on. I won't fall apart whenever sorrow comes, 'cause I know that I'm never alone. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and I'll never change, so I'll praise Him anyway. I will walk in peace, He goes before me, and I will never cower at what comes. I won't let my mind fall to anxiety. I am not afraid, I know my God. No, I am not afraid, I know my God. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change, so I praise Him anyway. If you're not here, I don't want it, I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I believe that it's all in your hands. So if I'm waiting, God, you're moving. If you're not in, I don't want it, I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I believe that the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and I'll never
He's never let me down, and I'll never change, so I praise Him anyway. So I praise Him anyway. So I praise Him anyway. Ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan. Gayon din naman ngayon. Ngunit, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Maaari na po tayo po. Okay, good morning. Tay. Good morning. Alam po ninyo, ang isa sa pinakamahirap talaga, yung ikaw ay maging alipin o alipinin ka ng isang bagay. Hindi po madaling maging malaya, lalo pa yung paraan ng pagkagiging alipin ay hindi naman nakakabuti. Kundi ito ay nakakasira sa ating pong sarili, sa pamilya o sa kung ano paman. Imagine yung testimony na ilang years, ilang decades din yung naganap sa buhay ng ating kapatid. Pagkatapos, ang tagal bago siya nakalaya o pinalaya sa sitwasyon na yun ang tamang panahon. Pero alam po ninyo, kabutihan po talaga sa ating Diyos. Habang ikaw ay dumadaan sa pagiging alipin man kung ano mga bagay nito, may itinuturo ang Diyos sa inyo. Taon-taon, linggo-linggo, buwan-buwan sa buhay natin. Hindi nyo ba namamalayan nyo? Na ang dami mong pagsubok na dinadaanan, pero pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ganun din kadalas at ganun din ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin upang meron tayong maunawaan at meron tayong mga mensahe na maintindihan sa Kanya. No? Ang paksa po natin ngayon ay anak ng malaya at hindi anak ng alipin. Ito po yung matatagpuan sa Galatia Kapitulo 4, talatang 21 hanggang 30. Sa Galatia 4:28-30, binasa po ng ating kapatid kanina, sabi dito, mga kapatid tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu inuusig na ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng mga anak ng malaya. So hindi biro ang maging alipin. Isipin po ninyo ang 430 taon na pagkaalipin sa bansa pong Ehipto ng mga piniling bayan ng Diyos. 40 years yan. Hindi biro. Alam nyo, ang mga pabiro lang sa mga nakabilanggo na nakalaya, gumagawa uli ng kalokohan para mabilanggo uli. No? Sapagkat doon sa bilangguan, sila po'y mayroon ng sariling tahanan, mayroon ng pagkain araw-araw. Kaya pag sila'y nakalaya, dahil po sa wala nang tumatanggap sa kanya sa syudad, walang pabilang tumatanggap, itinatakol din naman sila, walang trabaho mapasukan, ang ginagawa po nila, gumagawa ulit sila ng pagkakasala para muli silang bumalik doon sa pagkabilanggo. O, di ba? Pero, ganun nga ba ang tama? Ganun nga ba ang tama? Ikaw ay naiayos ng buhay, pagkatapos babalik ka ulit para bumalik ulit sa isang magulo pang buhay dahil doon ka nakakasumpong ng sinasabi mong saya o ng Diyos. Ang nakikita lang niya sa madalas yung kanyang pangsarili at pangsariling mga nangyayari sa kanyang buhay. Sa gitna ng pagsubok, nakikita mo ba kapangyarihan ng Diyos sa kalamitan? Sa araw-araw na binibigay na buhay, sa pagising sa umaga, sa pagsapit ng gabi. Hindi nakikita ng tao yan. Kapag ka nasa gitna ng pagsubok, ang nakikita lang niya yung paliit na scope ng kanyang pananaw, napakadupit ng tadhana, parang nakakaawa kami, mga ganon. Yun ang laging naririnig natin madalas. Pero sa mga anak ng Diyos, na naintindihan na yung laki ng pagmamahal ng Diyos, hindi agad siya naaantig
o nabibigyan ang kanyang emosyon na parang papanghinain, kundi lumalakas siya ng lumalakas dahil alam niya merong Diyos na gumagabay sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Kasi hindi naman lahat ganito. Alam niyo, ang pangyayari sa buhay natin, kung may problema man kayo ngayon, hindi ito kaya ikumpara kung manonood kayo ng telebisyon at nakita niyo yung nangyaring pagbaha sa panahon ni Typhoon Christine. Hindi biro po yun. Kung ikaw ay naroroon at ang pamilya mo ay naroroon, na binas out ang bahay mo, na ang tubig ay hanggang dibdib hanggang ulo, hindi biro yun. Mga kapatid, nanonood lang tayo. Pero sarili, nakakaawa kayo. Lord, salamat, hindi kami katulad ng kanilang kwento. Hindi po ba? Ang hirap doon, hindi ganun kadali para makarecover. Pero hindi pa tatapos ng Typhoon Christine, ang balita babalik, pagkatapos sasalubungin pa ni Typhoon Leon. Nakakakaba yun sa mga katulad na nakaranas na. Pero hindi ka naman pwede maging kampante na laging doon at doon. Dito sa atin, wala. Hindi ganun ang istorya. Ang istorya pwede umikot, papunta sa'yo. Ngayon, ang tanong, kapag umikot sa iyong istorya, paano mo haharapin ang isang kalagayan? Hindi biro ang 70 taon sa kamay ng mga Babylonian na mga tao. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So tayo po ay pumagitna. Kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, ikaw ay sasailalim sa espiritual na kamatayan. Kapag pinili mo naman ang Panginoong Kristo, ikaw naman ay makakatanggap ng kagandahang loob sa kanyang biyaya. So mamili ka, pagpatuloy sa kasalanan na ang katapat naman ito o katumbas nito ay kamatayang espiritual o walang hanggang pagkalayo sa Diyos. O piliin mo ang kagandahang loob ng Diyos ng ating Panginoong Kristo na ang katumbas naman ito ay walang hanggang makakapiling mo ang Panginoon. So saan ka paaalipin? Paaalipin ka ba sa kadiliman o paaalipin ka sa liwanag ng ating pong Panginoon? Pangalawa pong katotohanan na ang tao po'y alipin ay hindi lamang sa espiritual na kamatayan, kundi sa pagiging makasalanan. Sa Roma Kapitulo 3, talata 23, basahin po natin, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalagyan ng Diyos. Sino ba sa atin ang hindi makasalanan? Wala. Kahit ako aminado ako'y makasalanan. Walang taong hindi makasalanan na hindi nakaugnay sa Panginoon. Ang kagandahan po ng ating sitwasyon ngayon, pinawalang sala na po tayo nang makilala natin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. Noon, masasabi ko lahat tayo makasalanan. Pero ngayon pinawalang sala tayo ng ating Panginoong Jesus, hindi ko na masabing makasalanan pa tayo. Ang ating pong kategorya sa harapan ng Diyos ay mga banal na pinawalang sala ng ating Panginoon. Mga anak na minamahal ng Diyos. Amen. Nakakalungkot sa Roma Kapitulo 3, talatang 10, ang sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matulit, walang ayos. Kaya wag po tayong magtaka. Wag po dahil po sa pagiging makasalanan po ng tao at dahil po sa ang isip niya ay makasanlibutan at makasalili. Yung epekto po ng iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa atin. Epekto po ng pagbaha, ng dahilan po ng bagyo. Yung nakita niyo pong dati po ay pag umulan, naalala ko po ilang bagyo po ang dinaan namin ako po ay bata pa eh. Hindi naman po ganyang bahay. Kung saan lang po yung lugar na medyo malakas, doon lang po, pagkatapos saglit lang, nawawala eh. Diba? Sa panahon ng bagyo, ng ating pong mga, nung kami po yung mga bata, naglalaro pa kami sa ulan. Na-enjoy namin ang loob ng bahay na wala po kaming nababalitaan na may napapahamak. Tapos aalis na uli ang bagyo. Pero ngayon ang bagyo po'y kinatatakutan. Nag-a-announce pa lang, nagtatali na lang mga bagyo eh. Di po ba? Nag-a-announce pa lang, nag-iimbak na ng pagkain, naghahanda na ang gobyerno pamahalaan para sa paparating. At nakakagulat. Lahat ng in-interview mo, ang sinasabi sa mga in-interview, maraming taon na po kami naninirahan dito eh. Maraming bagyo nang dumaan, pero hindi po nangyari to. Ngayon lang po. So, ibig sabihin, maraming mga unexpected, mga hindi inaasahang pwedeng mangyari. Ang tanong, may kinalaman ba ang Diyos? May kinalaman ang tao.
tayo mismo ang dahilan. Kasi ang disenyo ng Diyos sa umpisa ay napakaganda. Wala namang pangit sa disenyo ng Diyos eh. Amen ba yun? Wala. Pero bakit umabot sa isang punto na ang buhay natin ay naging ganito na? Malaki ang kinalaman sa pagiging makasalanan ng tao. At damay tayo nung unang hindi pa natin nakikilala si Kristo. Pero ngayon nakilala natin si Kristo, tayo ay pinawalang sala na bilang mga anak na minamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi na tayo kabilang sa mga nagbibigay dahilan ng pagkasira ng mundong ito. Tayo ay nagiging contribution na. Kasi nagbabago na eh. Ayaw na natin magtapon ng basura kung saan-saan. Tama ba? Ayaw na natin magputol ng puno ng alanganin. Hindi na tayo nakikiisa sa mga hindi gumagawa ng tama. Nababawasan na yung paggawa ng kasalanan. Ang pangatlo katotohanan, yung katotohanan ng ang tao po ay mapapahaba. Hebreo 9:27, basahin po natin. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Sa Pahayag Kapitulo 20, talatang 14-15, ano pong sabi? Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. O kailan na isulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay upang matiyak na hindi ikaw maitatapon sa impyerno. Eh di ba nung panahon tinanggap niyo ang Panginoon? Hindi ba ito yung panahon na ating pinatatandaan sa inyo? Isulat nyo sa papel, isulat nyo sa Biblia, isulat nyo kahit sa kalendaryo kung kailan nyo tinanggap ang Panginoon. March 18, 1980 na ako'y tumanggap. Sobrang tagal na noon. 57 years old na ako ngayon. Pero hindi ko nalilimutan mula nung makilala ko ang Panginoon sa edad na 13. Sana ganun din po kayo. Kasi wala pong saysay lahat eh. Kahit ang sisipag nating sumimba, kahit ang gagaling nyo sa Biblia, kahit naglilingko ito kayo sa Panginoon, at hindi nyo naman may paliwanag ang inyong relasyon sa Panginoon, lahat mawawalan po ng saysay. Alam niyo po ba yun? Ayun, kanina sa ating pong first service, may mga magpapabautismo eh. Kalimitan na magpapabautismo nasa first service. Yung ating pong tinatawag na blessed family. Ay meron na po tayong bagong pamilyang napasabi. Pamilya po ni na Mami Mimi. Ay magpapabautismo po yung kanyang anak at saka po yung kanyang anak at saka isang anak ni Michelle. Ganyan. Ay pare-pareho bang hindi mo malinaw ang pagkakilala sa Panginoon? Ay hindi ako pwede pumayag ng ganun eh. Hindi ko pwede na sila'y mabautismohan ko na hindi maliwanag na yung kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko aking anak na si Marlene, turuan mo tungkol sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi doon lahat magsisimula. Dahil alam niyo po, ang tao, sobrang maemosyon. Nahipo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aawit, nagtaas ng kamay, umiyak, nag-announce si pastor magbabautismo. Sabi niya, ako magpapabautismo na rin agad. Wala namang masama. Kasi marami namang sa Biblia ang halimbawa na ngayon tumanggap kay Kristo, ngayon din nagbabautismo. Pero iba po yung panahon nila. Iba yung panahon nila, iba yung panahon natin. Sa sobrang dami ng kaalaman ng tao at sa sobrang bilis magdesisyon, responsibilidad pa rin ng simbahan at iyakin na lahat kayong dumadalo dito ay mga anak na minamahal ng Diyos. Ayaw nating may maiwan. Eh, paano kung dumating ang rapture? Paano kung dumating si Jesus, biglang nawala ang lahat ng mga minamahal na anak ng Diyos? May iwan ka. Pagka hindi ka talagang anak ng ating Panginoon. So ano po ang mensahe? Ito ang mensahe. Number 1, umalis sa linya ng pagiging anak ng alipin. Ang pamilya Manalo po ay nakalinya po sa mga kulto ng mga espiritista. Espiritista ang daddy ko eh. Pati mga kapatid niya. Malayong malayo sa pananampalataya tungkol kay Kristo. Sapagkat ang kanilang kaugnayan ay sa ibang espiritu nakikipag-ugnayan. Salamat na lang sa Diyos, may mga pastor na naligaw sa bahay namin. Pumatok sa bahay, tinanggap na aking mga magulang, ipinakilala si Kristo. Amen. At inalis kami sa pagiging alipin ng espiritista, dinala kami sa pagiging alipin ni Kristo. Mga kapatid, umalis na kayo sa linya ng pagiging anak ng alipin.
hindi po tayo magtatagumpay. Pag iniwanan pa natin si Kristo, na siya natatanging daan, katotohanan at buhay. His name is Jesus. Kapag si Jesus iniwan pa natin sa buhay ninyo, iniwan pa natin sa buhay natin, wala na po tayong kalayaan. Hindi na po tayo makakaroon ng pagiging malaya sa buhay po natin. Tingnan po ninyo, Galatia 4:21-25. Tulungan po ninyo ako magbasa. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan, hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang pag-aaminin. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang lipad sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na kawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pag-aalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Okay. Ang kwento ay isang lalaki sa dalawang babae. Si Abraham na ang tunay na asawa ay si Sarai. Si Sarai bao. Daan taon na eh. Hindi na talaga magkakaanak. Pero nasa kanya ang pangako ng Diyos. Tandaan po ninyo ha? Napaka-imposible, pero ang pangako ng Diyos ay nasa imposibleng sitwasyon. Ngayon, sa kagustuhan na magkaanak, ibinigay si Abraham sa kanyang alipin na si Hagar. Kaya lang, hindi yun ang pangako eh. Hindi yun ang kasunduan ng Diyos. Kaya lang, naging mapilit sila ayon sa kagustuhan na ng tao. O, di ba magkaiba yun? Magkaiba po yung pangako ayon sa kagustuhan ng Diyos at magkaiba yung kagustuhan ikaw ang may gusto. Amen. Hindi mo inantay, ipinilit mo yung sayo. Nako mga kapatid, diyan nagkakaroon ng problema marami. Hindi na aantay ang plano ng Diyos. Mas inaantay ang kagustuhan niya. Kaya napapahama. Tignan nyo ang kwento ni Hagar. Genesis 16:1-6 para maintindihan nyo. Basa. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya na para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawang si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na narira sa Kanaan nang nangyari ito. Matapos silingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abraham, ikaw ang dahilan ng pagkahamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa'yo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayon siya'y nagdadalang tao. Si Yahweh na ang umatol kung sino ang atin ay tama. O, tingnan nyo. At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ikaw tumakas. Wala naman pakialam si Hagar eh, sa kwento ni Abraham at saka ni Sarai. Ang kausap ng Diyos si Abraham at si Sarai sa pamamagitan ng anghel. Yung asawa mong baog na sinasayang matanda na, magkakaanak yan. Sa kwento, tinawanan lang ni Sarai. Hindi totoo yan, baog ako, matanda na ako. Nakuha niyo kwento. Pero ang pangako na kay Sarai. Si Sarai makulit, gusto niya magkaroon ng anak kay Abraham para magkaroon siya ng anak. Sige, itong alipin kong si Hagar, anakan mo yan, magsipin kayo ay nagbuntis. Nung magbuntis si Hagar, naging dahilan para kutsiin ngayon si Sarai. Habang nagbubuntis, habang inaalagaan ni Abraham, iniinggit niya ng iniinggit si Sarai. Dahil si Sarai naman ay nagselos kay Abraham, sabi niya, ako ang nagkutsuk dyan eh, bakit ngayon tinutuya ako ng babaeng yan? Ano sabi ni Abraham? Ay alipin mo naman yan eh. Di gawin mo kung ano ang gusto mo. Kaya pinarusahan, pinasakitan niya si Hagar habang nagbubuntis. Hanggang palayasin, hanggang ipanganak si Ismael.
At si Ismael ang naging kalabang bayan ng Israel sa ngayon. Naintindihan niyo po ba? Lahat po ng mga Arab countries sa palibot ng Israel, yun po yung kalaban ngayon ng Israel. Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan. Lahat po yan sa libing po ni Ismael. Na ang paniniwala ay hindi na kay Yahweh, kundi kay Muhammad na. O, di ba? O, kaya sila nagkakontrahan hanggang ngayon. Kasi ayaw maniwala nila kay Yahweh, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. So, makikita po natin dito na napakahirap po na maging alipin sa isang linya na ikaw ay hindi malaya, kundi alipin ka. Kaya sabi dito, nanganak siya ayon sa kagustuhan ng tao. Yan ang mahirap. Mga anak na tayo ng Diyos eh. Ang ating konsultasyon sa Diyos na. Sabi nga nung nag-testimony sa atin dito eh. Ngayon po natutunan na ang aking konsultasyon ngayon ay hindi na sa aking sarili o sa sanlibutan ito, kundi natutunan kong kumonsulta na sa Diyos. Dapat mga anak tayo ng Diyos, ganun po tayo lahat. Huwag tayong kumonsulta sa kagustuhan ng tao kasi mali ang kagustuhan ng tao eh. Ang kagustuhan ng Diyos lagi pong ganap. Kaya tinan nyo, nanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Pangalawa, larawan ng tipan ng kasunduan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Ba't ayaw mong maniwala? Walang imposible sa akin. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa'yo. Ako yung naghati ng tubig. Ako yung nagpakain sa inyo ng 40 years sa wilderness. Tapos sa isang salita ko, ayaw mong maniwala dahil ikaw ay matanda na at hindi ka na magkakaanak. O ganun po naman tayo kasi. Ayaw nating mag-antay ng gusto ng Diyos. Gusto natin. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Pangatlo, mas ginusto pa ang bumalik ng bumalik sa pagiging alipin. O tinan nyo Exodo, Kapitulo 16, 2 and 3. Basa. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Egypto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sila na pinagdadala ninyo sa amin, mamamatay kami sa luto. O di ba napakasalbahe nila? Sobrang salbahe ng mga tao nung panahon na yun eh. Diba? Hindi naman nagkulang ang Diyos. Araw-araw naman may kinakain kayo. Tuwing hapon may pagkain din kayo. Meron kayong apoy sa gabi. Meron kayong ulak na payong sa umaga. Yung inyong suot, hindi naman naluluma. May tubig kayo kahit sa bato. Nakakainom kayo. Ano bang problema nyo? Bakit pilit na hindi maalis sa isipan nyo ang kagustuhan ng mundo na inalipin naman tayo sa kasamaan at sa kasalanan? Tama? Ano ba ang mabuti sa babalik-balikan at babalik-balikan natin? Sabi nga nagpatuturo sa atin, nagulat na nga lang ako sa isang dekada na pala na hindi ako gumagamit ng mga masasamang bisyo. Hindi namamalayan. Bakit? Dahil sa pagsunod sa Panginoon, hindi mo namamalayan, ang dami na palang nangyari sa buhay mo. Diba? Pero balik-balikan mo ng balik-balikan ang dati mong buhay. Paalipin ka ng paalipin sa Kanya. Wala po tayo patutunguhan. Kaya ano po ang tama? Pangalawa, manatili sa linya ng pagiging anak na pinangakuan. Galatia 4:26-30, ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang aking ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa ganap. Ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babae na umulila kaysa babae may asawa. Mapalad ka, Sarah, parang ganon. Mas mapalad ka. Kahit hindi ka pa nanganganak dahil ako ay nangako sa iyo, mas mapalad ka. Kaysa doon sa mga babae, marami ng mga naging anak. Hindi naman ako nangako sa kanila, sa iyo ako nangako. O, di ba? Kaya tayo po mga mananampalataya, ang ating pong pananampalataya hindi nakabase sa kung ano ang nararamdaman. Kasi ang damdamin natin madaya, minsan masaya, minsan malungkot. May kasama pang galit at hinampo. Ang pananampalataya natin ay nakabase sa kung ano ang pangako sa salita ng Diyos. Amen. Pag sinabi ng Diyos, ang ako ay Diyos na hindi nagbabago magpakailanman, paniwalaan mo yun.
Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay tumawag sa akin, ako'y dirinig, kahit hindi pa siya dumidinig ng mahabang panahon, maniwala ka, diringgin ang Diyos. Diringgin ka ng Diyos sa tamang panahon ng kagustuhan niya. Ang problema nga sa ating mga anak, inayos na tayo ng Panginoon, hindi tayo makapag-antay sa tamang programa ng Diyos. O, tuloy natin, 28. Mga kapatid, tulad na Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una ipinanganak ayon sa Espiritu, inuusig na ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babae alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng babae. O, kita nyo, sino ang mapalad? Sarah. Si Sarai. Kasi ang tagapagmana, si Sarai. Ang lahat ng mana, ang lahat ng kagustuhan, ang lahat ng kung anong meron ng Diyos sa anak ni Sarai. Kaya Isaac, hindi kay Ismael. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Amen. O, sa sanlibutan meron tayo ngayon. Kanino ang pangako ng Diyos? Sa kanyang mga anak na minamahal. Amen. Sa atin yun. Hindi sa mundong ginagalawan, ano ba naman kung mayaman sila at nagtataasan ng bahay? Ano ba naman kung sila may mga pera, tayo ay katamtaman na ang pera? Okay lang yun eh. Kasi pinag-uusapan dito, lahat na kung anong meron dito mawawala. May iwanan. Pero iba ang usapan pagdating sa kabilang buhay. Amen po ba yun? Iba ang usapan pagdating sa kabilang buhay. Hindi ko alam ang kwento ng kasaysayan ng aking isang kapatid na namatayan ng anak. Hindi ko kasi masyadong kilala. Pero meron tayong isang kapatid pa na inaanak namin na namatay. Na alam ko kung ano ang direksyon ng kanyang buhay. Pagkaiba ang pakiramdam namin, alam niyo po ba, kami na nagbibigay ng necrological service sa mga namatay, iba yung aming emosyon eh. Lalo pag inimbita ka sa mga taong namatay na hindi mo kilala ng personal. Di ba? Hindi mo kayang ibigay ang kapayapaan ng puso mo na siya ba'y nasa langit na o nasa kapamakan. Hindi mo kilala eh. Pero pag nag-service kami sa isang necrological na alam namin ang kanyang buhay, kung gaano siya naglingkod sa Panginoon at tumanggap sa Panginoon, masaya ang kalooban ng bawat isa. Amen ba? Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, manatili tayo sa linya ng pagiging anak na pinangakuan. Nakalino ba ang buhay na walang hanggan? Nasa pinangakuan ng Diyos eh. Sa atin na sumampalataya sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Number 3, anong na ngayon ang pasya mo? O, ang mensahe, umalis ka sa pagiging alipin. Di ba? At ikaw ay luminya sa isang lugar na kung saan ay malaya, sa pinangakuan. O ngayon, anong pasya mo? Magpasya ka. Mananatili ka sa pagiging alipin ng sanlibutan ito o patuloy na magiging malaya sa kamay ng ating Panginoon. O, Galatia 4:30. Ngunit ganito sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi. Saan? Sa mana ng anak na malaya. Sino yun? Tayo. O, palakpakan natin siya. Kailanman ang mga anak ng sanlibutan ito ay hindi magmamana sa ipinangako ng Diyos sa mga tunay na anak na minamahal at malaya ng Diyos. Yan ang katotohanan niya. Diba? Dati ganyan din tayo. Wala tayong direksyon, hindi natin alam kung anong gagawin. Pero nung makilala natin si Kristo, yumakap tayo sa Kanya, pinalaya niya tayo. At ngayon, sipin mo, tagapagmana, may buhay na walang hanggan. Makakasama tayo ng Diyos, magpakailanman. Kaya ano po sabi dito, alisin ang mentalidad ng pagiging alipin. Alisin ang kawalan ng pagtitiwala at umasa lamang sa Diyos. At ang pamuli, tumayo at mamuhay na isang malaya, hindi alipin. Okay? Tumayo tayo bilang anak na minamahal ng Diyos. Kaya ano po sabi dito, isa na ang kamangmangan ang ikaw ay bumalik pa sa pagiging alipin samantalang malaya ka na. Ano po, basahin po natin. Ang dating tulad ng isang pulubi na natuklasan tagapagmana
nanirahan sa mansyon, subalit nanatili sa pananamit ng isang ulubing api at kabagabag. Mga anak ko, minamahal ng Panginoon, anak ka ng malaya at hindi alipin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, anak ako ng malaya at hindi ng alipin. Anak ako ng malaya at hindi alipin. Anak ako na minamahal ng Diyos. Anak ako na minamahal ng Diyos. Yan ang pakatandaan niyo mga kapatid. Hindi na kayo alipin. Tayo ay mga anak na minamahal ng Diyos. Tayo ang pinangakuan at tayo ang tagapagmana. Amen? Amen. Dahil dyan, ang mabuting Diyos ay ating itaas. Gamitin natin ang mabuting Diyos. Mawalan tayo ng pinadagos. Taas natin ang kabutihan ng ating Diyos. Sa bawat araw, ikaw ay laging tawag. Kaawa ay magpapalagan. Parang wala. Nakaalis sa linya ng sanlibutan ito, kundi kami ay nakatuon, nakaugnay sa tamang linya ng pagiging malaya, sa tamang linya ng minamahalan ng Diyos, at linya ng pangapangako
po, Panginoon. Panginoon, nagkulang po kami. Patawad po sa nangyayari sa bansa po namin. Kaming mga tao rin na nagiging dahilan kung bakit binabaha sa tuwing babagyo. Nagbago na po ang klima ng sitwasyon sa bansa nito dahil na rin sa malaking pagkukulang ng mga tao. Panginoon, kasama kami na nagkulang. Patawad po, O Diyos. Salamat na lamang naging anak niyo po kami. Hindi na po kami nagiging kabilang sa mga gawain hindi tama. Panginoon, dati nagtatapon kami ng basura, dati sinisira namin ang kalikasan, pero ngayon, salamat po, ang laki ng ipinagbago mula nang makilala namin kayo. Kaya Panginoon, punuin niyo ang aming puso at kalooban ng kahabagan pa at pananalangin. Samantalang kami malaya, samantalang sila'y nasa sitwasyon na kaawa-awa at kahabag-habag, patuloy niyong gamitin ang gobyernong ito para maibsan ang kanilang mga lungkot at ang kanilang mga sitwasyon. Ang aming pong mga kapatiran, Panginoon, na dumanas ng kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Panginoon, bigyan niyo ang kapayapaan at kaaliwan. Bagamat hindi ganun naging madali para kami makiramay sa kanila. Pero alam ko ang unawa at puso nila ay naroroon sa isang sitwasyon. Napakalayo po nila, Panginoon, at napakahirap puntahan ng lugar. But then, sa puso at panalangin namin araw-araw ay naroroon. Mga kapatiran namin na naapektuhan po ng baha, salamat sa kabila nun ang tiyaga-tiyaga pa rin nilang bumalik para magkasama-sama kami sa pagsamba. Kaya naman aming Diyos na napakamakapangyarihan sa lahat, na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa amin, sa iyong anak na si Yesu Cristo, patuloy namin kinikilala bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay, sa banal na Espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang patuloy na maging gabay po namin sa amin po pag-iwahiwalay mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!